Hello there, lovely souls. You're watching Let's Make Room for Positivity. I am Lovely Liz. Welcome. Alright, finally, ito na. I-share ko na po sa inyo yung lagi kong sinasabi na Mother Earth's shift. Ano ba yung sinasabing Old Earth and New Earth? And then, bakit naglilitawan yung kakaibang mga tanawin sa kalawakan? At ano ba ang pakay sa atin ng tinatawag nating aliens? Okay. This video is special to me. Kagabi, I cried a lot of tears while preparing for this. I channeled Mother Earth. She made me feel exactly how she's feeling right now. Because of this, I also had a lot of revelations and realizations about myself. But that's a different story. Okay, so I'll do my best to deliver everything clearly. Sana hindi ako maging emotional. Okay. In this video, information coming from the experts about Mother Earth's shift ang ibabahagi ko sa inyo. Pinili ko yung information or sources na trusted ko. And then sa last part, yung message ni Mother Earth sa ating lahat ang ibabahagi ko. And this was through channeling. Before you watch my video, please be open. Please be open to unfamiliar messages and information that you will hear. If you think that you're not yet ready for this, you're free to skip, but you're also free to come back whenever you're ready. Ano nga ba tong New Earth? Ano kaya tong 5D? Mahati ba ang Earth sa dalawa? Isa yung old at isa yung new? Yan, alam kong yan yung mga tanong na gusto nyong malaman ang kasagutan. So, medyo mahaba tong video na to. Isipin nyo na lang na story time telling tayo ngayon. So, as usual, pag pinost ko to sa TikTok, hahati-hatiin ko siya into different parts para mas maintindihan nyo. I know a lot of you may idea na rin about this because right now, nagkalat na rin naman yung tungkol dito sa iba't ibang social media platforms. Yung mga kagaya ko na kakaiba, unti-unti na rin silang lumalantad. At sila rin yung nagpapaliwanag tungkol sa mga bagay na to. Mostly, they are people from the US and other countries. Marami na kasi sa oras na to, sa panahon na to, ang nagigising sa pagkakahimbing. Kaya marami yung interesado na malaman yung mga bagay na to. Or let's say, most people right now are experiencing spiritual awakening or soul awakening. Ikaw na nanonood sa video na to, maaaring nagsisimula na ang awakening stage mo, kaya ka nandito. Or maybe you're also shifting to 5D. Maybe right now you're doing inner work to raise your vibration. I meditate before creating my videos so I can attract lovely souls, lovely people who are meant to find me. Yan. So, like-minded souls. Yan. At ano man ang nangyayari na ito, this is part of our spirituality. Believe me or not. Pero wala po itong kinalaman sa relihiyon. I am not promoting any religion. This is all about your relationship with yourself. Your direct connection to the divine, our God, o ang lumikha sa ating lahat. This is all about your connection to nature
or to our beloved Mother Earth. Connection to your guardian angels, to spirits, to archangels, to ascended masters like Master Yeshua, ang mahal nating si Jesus Christ, and interdimensional beings, or mas kilala natin sa tawag na aliens. Actually, hindi na po ako sanay tawagin silang aliens mula nung malaman ko in 2023 na we are connected to them, na they are protecting our planet. Nauna pa sila sa atin dito. So, mas sanay na akong tawagin sila ngayon na interdimensional brothers and sisters. At ganun din naman yung pagtingin nila sa atin. Sa pangyayaring ito, hindi lang ang ating universe ang nakatutok sa ascension na ito ni Mother Earth, kundi ang iba't ibang universes. Base ito sa mga nagsaliksik at nag-aral tungkol sa mga bagay na to. First time itong nangyayari sa history ng isang planeta. So, lahat sila nakasuporta. Gusto nila malaman ang mga susunod na kaganapan. Kaya unti-unti nagdadatingan sa ngayon ang mga mother ships ng iba't ibang universes. Nauna yung mga maliliit. So, maliliit pa pala yung mga nakikita recently sa kalawakan. Meron pa palang malalaki. All eyes sa atin ang buong kalawakan. So, sinasabi din na ang kaganapan na ito ay tungkol sa labanan ng dilim at liwanag. Energetically, nanalo na ang liwanag, kaya tuloy-tuloy ang ascension nating lahat. At ang ascension ng bawat tao sa planetang ito ay may ripple effect. Ripple effect, hindi lang sa planeta natin, kundi sa buong universe. Lahat ng negativity na meron ang planetang ito ay unti-unti nang inaalis o tinatapos. Ililipat ito sa ibang third dimensional planet. Ibig sabihin, kung sa buhay na to, or lifetime na to, hindi ka magigising sa pagkakahimbing, sa next life mo, sa ibang planeta ka na mag-i-incarnate. Ibig sabihin, dun mo na itutuloy ang buhay mo na hindi mo na pagtagumpayan sa kasalukuyan. Kung ngayon hindi ka nagtagumpay, sa next life mo, pupunta ka sa ibang third dimensional planet, hindi na sa Earth. Dahil this planet is becoming fifth dimensional. Tuloy-tuloy na ang ascension na ito. Kung natatandaan nyo, ang video ko November last year, yung ni-repost ko recently, na pati old political system ay madi-dissolve. Yan yung number 1 kasi na nagbibigay ng negativity sa planeta natin. Yung mga namumuno na sakim sa kapangyarihan at yung corruption. So, yan yung mga i-dissolve. Pati na rin yung mga masasamang gawain ng mga tao sa planeta natin, unti-unti na rin yung tatapusin. I don't know how it will happen, pero masaya akong malaman yung mga bagay na to. At naniniwala ako na mangyayari to. Kagaya lang nung nalaman ko na mag-shift ang planeta na ito, never ako nag-doubt. Naniwala agad ako. My intuition told me to believe. Naniniwala ako, hindi ko inisip na imposible. Although, hindi ko alam kung paano mangyayari. But look, it's all happening. This 5D ascension of Mother Earth, matutuklasan mo lang kapag bukas na ang puso at isip mo na tanggapin ang kakaibang katotohanan na ito.
I learned about this in 2023 while I was experiencing my hermit mode. Ano ba yung hermit or hermit stage? Hermit stage po is part of spiritual or soul awakening, where you are discovering things about yourself. You are also discovering a different truth about life, different from what we knew or what we grew up with. In my own experience, I didn't research these things. They showed up. Lumantad na lang sila sa harap ko. Yung mga bagay na dapat kong malaman, kusa silang nagpapakita. As I raise my vibration, pa-powerful yung mga nakikilala kong tao. And they are from other countries. I created a separate video about my spiritual journey. Maybe after this content. Yun naman yung isi-share ko sa inyo. Baka kasi may mga tao ngayon na nakakaranas ng soul awakening. Baka makarelate sila sa experiences ko. And going back to Mother Earth's shift, I first heard about this in 2023 from Ella Ringrose. She's from Ireland. She's been a psychic medium for 9 years now. Teenager din siya nung magsimulang lumabas yung mga kakayahan niya. I believe she was 15. Ako din, 15 years old, lumabas yung mga kakayahan ko. Pero that time natakot ako. Tinalikuran ko tong mga bagay na to. Pero sa next episode na po yan, kasama sa spiritual awakening journey na ihahanda ko para sa inyo. And going back to Ella, si Ella Ringrose, she accepted those gifts right away. Kaya naman 9 years na siyang psychic medium. And she's channeling Mother Earth. Sa video niya na yon na nakita ko nung taong 2023, sabi niya, your old life is crumbling, the new earth is coming. Prepare yourself for 2024. So yun yung nakalagay sa video niya. Then that video was posted in November 2023 at nagkatotoo siya. Kalagitnaan or bago natapos ang 2024, nag-start ang shift ni Mother Earth. I actually shared this information to people who are very close to me that time, nung nalaman ko yun. Pero as usual, they didn't believe me. Kala nila I was just depressed. Baka, parang ganon. Parang meron akong sakit. Pero, naiintindihan ko naman yun. As a normal person, hindi mo naman talaga may isip na posible mangyari itong nangyayari ngayon. Then, after knowing that information from Ella Ringrose, tumambad na rin sa akin si Dolores Cannon. She mentioned New Earth in her 2012 videos. Dun sa napanood ko, it's a 2012 event. Although, she has passed. Bali, si Dolores Cannon ay yumao in 2014 at the age of 83. Siya naman po ay isang hypnotherapist, or she's known for past life regression hypnosis. She was a leader of the New Age movement and promoted fringe theories relating to aliens and alternative realities. So, nagkaroon siya ng access or ng communication sa mga aliens. So, nalaman niya yung tungkol sa New Earth. Napapanood ko mga videos niya nung nabubuhay pa siya on YouTube. Sharing about aliens, how they are protecting this planet. Yan.
So, going back, right now, we're living in a 3D material world. Hindi naman physically mahahati si Mother Earth. Hindi siya magiging dalawa na ito old, ito no, hindi po. Si Mother Earth sa kasalukuyan, nagva-vibrate siya into a higher frequency, which is 5D or 5th dimension. So, sa ating mga tao, hindi rin naman tayo physical na mararating natin ng 5D. It's a state of mind and a frequency. So, to be able to experience that as a human, you also have to raise your vibration. Kaya nga sa mga past videos ko, lagi kong sinasabi, lagi kong binabanggit yung low vibration and high vibration para maunawaan nyo. Kasi lagi ko rin sinasabi na dapat masanay tayo na maging high vibrational kahit gaano ka-challenging. Yes, kasi only high vibrational beings on this planet ang makakaunawa ng 5D. Bakit? Dahil ang 3D Earth is in low vibration. It's full of negativities. It's operating in fear and toxicity. Okay, so alam ko isa sa mga questions na meron kayo, sa oras ba na to, meron na bang high vibrational beings na makaka-experience ng 5D Earth? Yes po. These beings are awakened souls on this planet. Those who went through judgment because of being different. They went through challenges but didn't give up. No matter how skeptical or kahit gaano ka-imposible yung mga bagong impormasyon na tumatambad sa kanila, tinanggap nila. Pinili nilang buksan ang puso at isip nila. They still choose to be positive no matter how hard it is. To raise your vibration while you're in the midst of chaos and tribulations. At isa pa, nagtago din sila ng matagal na panahon dahil nga naiiba sila. In other words, to be in 5D, you have to go through a journey of spiritual awakening. Pero kung hindi mo pa nararanasan tong kakaibang journey na to, hindi ibig sabihin hindi mo na to mararanasan. But first, you have to be strong. You have to be brave to embrace the unknown. May kanya-kanya lang tayong timeline. Kung kailan darating yung sa'yo, hindi rin natin masasabi, pero darating din yan. Mangyayari yan kung bubuksan mo ang puso at kaisipan mo sa lahat ng posibilidad ng mundong ito. Kailangan mo lang pakinggan ang puso mo. Yung mga taong maagang nakaranas ng awakening, sila yung pioneer, sila yung magiging guide ng mga makakaranas pa lang ng awakening sa darating na mga araw at mga buwan. Dahil sa ngayon, patuloy lang ang mga energies na binibigay ng cosmos at ng mga celestial events. Even the sun, yung mga solar flares, awakening ang ibinibigay nilang energy sa planeta natin. Kaya right now, we are experiencing global awakening para ang mga tao makasabay sa ascension ni Mother Earth. Okay, so let's compare 3D and 5D. Some of this information came from a spiritual couple named Eldora and Simon. I love the way they differentiate Old and New Earth. Old Earth and New Earth are totally different frequencies. Nabanggit ko na kanina that 3D is operating in a low vibrational frequency, such as fear, grief, envy, resentment or anger, scarcity, and lack, manipulation, and division. While 5D is a high vibrational frequency, it's all about unconditional love,
unity, pure intentions, and serving others. People in 5D are godlike beings. There's true love, sovereignty, and like-mindedness. In 5D, there's freedom, abundance, lahat ng pinapangarap natin na para sa isang planeta. Yan, doon natin makikita sa 5D. And kapag tayo nasa 5D rin, ito rin yung pagkakataon na na-discover na natin yung mga powers na meron tayo as a human. Yun na nga yung natural abilities natin to manifest the life that we desire, plus marami pang iba. Yung mga activated nating mga powers, saka ko na yung ipapaliwanag. Okay. So, maraming kamangha-mangha ang magaganap sa 5D Earth. At lahat ay mag-ooperate in a high vibrational frequency. This is based naman from Dr. Samuel Lee. Isa-share ko dito sa TikTok yung mga videos niya with clear explanations about this. Pinili ko po yung mga videos na to coming from these experts like Dr. Samuel Lee na isang spiritual psychiatrist. His videos for me are the best. Kasi talagang pati yung mga disc number sinasabi niya talaga. Para proof nung sinasabi niya. Sinaliksik niya tong bagay na to. Hindi pa nagaganap ang shift, meron na siyang explanation. Kaya mas naunawaan ko itong shift na to. If you will ask me about this shift, hindi siya ganun kahirap unawain. Dahil yung ascension ni Mother Earth, maihahalin tulad sa spiritual awakening journey. Kasi when you are experiencing awakening, ang una mong gagawin is to heal yourself from your past traumas, past wounds. Then, ano man yung negativities, toxicities, matututunan mo siyang i-release. Releasing things, people, situation that no longer serve your highest good. Lahat ng bigat, lahat ng sama ng loob, matututo ka magpatawad for your own peace so that you can move on. Dahil this time, pagmamahal naman sa sarili mo ang gusto mong ibigay. So, ganun din si Mother Earth. Pinagbigyan na niya tayo ng mahabang panahon. Ayaw na niya ng dilim. Ayaw na niya maging planeta ng kadiliman. That's why she's letting go of negativity and toxicity. Personally, ayoko tong i-share. Pero Mother Earth wanted me to share this experience. I channeled Mother Earth multiple times already. Last year during my meditations, and last night yung most recent, habang nagpe-prepare ako for this content. Yung una kong na-experience, galit na Mother Earth. She couldn't stand anymore all the negativities dito sa mundo. And meron ding may umiiyak na Mother Earth at merong nagmamahal na Mother Earth. Yun yung mga emotions na pinaramdam niya sa akin during channeling. I felt what she's feeling. And iyak lang ako ng iyak. At yung huli, pinaramdam niya sa akin yung pagmamahal na meron siya para sa mga taong nakatira sa kanya. Although mahal niya yung bawat taong nakatira sa kanya, kailangan na din niyang ibalik yung dati niyang sarili. So, hindi rin madali para sa kanya. So, alam niyo ba yung feeling na marami kang kati-kati sa katawan? Yung tinubuan ka ng impurity sa katawan. Example lang po ito ha. Kunwari, ikaw si Mother Gaia, ikaw si Mother Earth, na tinubuan ng impurity sa katawan.
those people who possess negative energies, sila yung makate, sila yung makirot. Ilang bilyon ba tayo dito sa mundo? Imagine, gaano kalala at katagal niyang tiniis yung mga kating yon. So, gusto na niyang matapos yung hindi magandang pakiramdam na yun. Yun, grabe yung iyak ko nung time na yan. So, sa puso ko, pinadama niya, Mother Earth wanted us to be home. Be home very soon. Be home in a place where there's unconditional love. Full of light, full of joy, there's unity, there's no suffering, no poverty. And alam niyo ba yung home na tinutukoy ko? It's heaven on Mother Earth. Heaven on Mother Earth. So, she wanted us to be home. She wanted us to experience heaven on her. Alam naman nating lahat. Alam natin sa sarili natin. Ano man yung estado natin sa buhay sa kasalukuyan. Pare-pareho lang tayo ng gustong makamit. Freedom, peace in our hearts and minds. We want to experience love, light, and most of all, we want genuine happiness, true happiness, tunay na kaligayahan. And those things makakamit natin on New Earth. Kaya gusto na uli niya maging planeta ng liwanag at pagmamahal. Hindi lang yun para sa kanya, para yun sa mga nilalang na nakatira sa kanya. And before we come home, or before we achieve heaven on Mother Earth, let's all heal. We need to heal ourselves. But first, we have to wake up from slumber. Paano magising? Wala kayong ibang gagawin kundi pakinggan ang puso nyo. Pakinggan nyo yung bulong ng puso nyo. Ang puso nyo ang magdadala sa inyo sa liwanag at katotohanan. Na tayo ay dapat nabubuhay sa pagmamahal. Hindi sa kasinungalingan ng mundo. Buong buhay natin wala tayong nasaksihan, kundi kasakiman, patayan, nakawan, ang hirap sabihin, yung mga kasamaang nasaksihan natin buong buhay natin sa mundong to. Na puno ng kasinungalingan. Dahil binago ang ating kaisipan, binago ang ating kapalaran. Dahil ang totoo, dapat tayo ay nabubuhay lamang sa pagmamahal at liwanag. May pagkakaisa. Tunay na kaligayahan dapat ang nararanasan ng lahat sa mundong to. Kayo, waking up is still a choice. You have free will. If you want to hold on to your old life, it's fine. If you want to hold on to this material world, it's fine. You have free will. Pero
wala ring makakapagsabi paano ba magwo-work in a long run ang 3D kung 5D na ang mundong ito. So at the moment, wala pang makakapagsabi paano ba talaga yun mag-work. So, nasa inyo pa rin yan. And sa totoo lang, it's hard for me to do this video. It was hard for me. Parang nag-hold back ako. Kasi I felt a lot of emotions while creating this content. Different emotions of Mother Earth. So, as much as possible din, ayokong sinishare yung mga kamangha-manghang nangyayari sa akin. Kasi recently ko lang naman talaga totally tinanggap yung mga kakayahan na meron pala ako, na meron din kayo. Dahil lahat tayo may mga kakayahan, kapangyarihan na kinalimutan natin dahil nga pinalimot sa atin. So, all in all, nabubuhay talaga tayo sa kasinungalingan. Yan. Okay, so I don't care if hindi kayo maniniwala sa akin. I don't care if you don't believe me. Ang mahalaga, nasabi ko kung ano yung dapat kong sabihin. Ang mahalaga, I speak my truth. And it's up to you to believe it or not. Pakinggan niyo yung puso niyo. Sa mga nangyayari ngayong kakaiba sa paligid, wala kayong ibang gagawin kundi pakinggan ang puso niyo. Dahil puso niyo ang magtuturo ng katotohanan. Once again, I am Lovely Liz. I am sending you all my love and my light.